Ang batang unggoy na napamahal sa isang plushie matapos siyang abandonahin ng sariling nanay niya. Umiyak na ba ang lahat sa kwento ni Punch the Monkey? Si Punch ay isang Japanese macaque na ipinanganak on July 26, 2025. Nakatira siya sa Ichikawa City sa may Tokyo kung saan kasama nga niya yung nanay niya dito. Pero ayun lang, katulad ng anak ni Izzy sa sex bomb, ayaw sa kanya ng nanay niya kaya naman inabandona siya nito. Joke lang yun siningit ko lang, sorry naman. Tuwing lumalapit si Punch sa nanay niya, tinutulak-tulak siya nito, ayaw palapitin, nakala mo, binubuli nga niya yung sarili niyang anak Ayon doon sa mga zookeepers sa simulat sa pool, wala na daw talagang pakialam yung nanay ni Punch sa kanya, kaya naman, ayaw talaga siya nitong lumalapit sa kanya. Ang nakakalungkot pa dyan kung iisipin mo para kay Punch, yung nanay lang niya yung kilala niya sa zoo na yun Tapos, inabandona pa siya. Dahil dito, mag-isa nga lang palagi si Punch and since bata pa siya, nahihirapan nga rin siyang makihalubilo sa kapwa niya mga unggoy. Para nga lang lumaki siya, inalagaan nga siya ng mga zookeepers na sila na rin yung nagpapakain sa kanya mismo. Siyempre, hindi naman nila pwedeng 24 hours na kasama nga si Punch, kaya naman binabalik-balik pa rin naman nila siya doon nga sa kulungan kasama nga yung nanay niya at yung iba pang mga unggoy na sadly, ayaw nga nila kay Punch. Napansin nga ito ng mga zookeepers kaya naman dito nga sila umisip ng paraan para naman kahit papaano gumaan yung pakiramdam ni Punch kasi nga walang nakikipagkaibigan sa kanya Dito na nga nila siya binigyan ng isang plushie ng isang orangutan kung saan agad nga itong nilapitan ni Punch. Tawakan niya ito, niyakap niya at lagi niyang daladala kahit nga saan siya magpunta. Siguro kasi sa perspective din ni Punch, itong orangutan na plushie lang yung tumanggap sa kanya at hindi nga siya pinagtabuyan. Kaya naman nakahanap talaga siya ng comfort doon nga sa plushie na yon. Iyakap niya, inaamoy-amoy niya at natutulog nga siya katabi yung plushie na yon. Ang cute ni Pancho, kawawa naman si Punch. Katunayan kahit saan nga siya magpunta, hindi niya binibitawan or lagi nga niyang dinadala yung orangutan na plushie niya na parang bata na ayaw bitawan or iwanan yung laruan niya Ayun pa nga doon sa isang zookeeper, yung plushie daw na yon yung parang naging nanay nga ni Punch kahit nga wala naman tong buhay. Ang araw habang nandoon nga siya sa may zoo, dito na nga siya na-videohan ng maraming bisita at nag-trending yung mga videos niya. Siyempre kasi maraming nagtataka bakit siya lang yung unggoy doon na may daladalang plushie, bakit ito laging kayakap and hatak-hatak, and dito na nga nila nalaman yung storya nga ni Punch. Marami yung nakyutan, maraming na-touch, and siyempre marami nga rin yung naawa kay Punch sa nangyari sa kanya. Muo pa nga sila ng hashtag para kay Punch para mas madali mo nga mahanap yung mga post about sa kanya na ang pangalan, #HangInTherePunch. Ayon sa mga zookeepers, pinili daw talaga nila itong orangutan na plushie kasi nga daw may fur din ito katulad sa mga unggoy. Lilang din daw itong hawakan and since orangutan na plushie nga ito, baka mas naging komportable si Punch na medyo katulad din niya yung plushie na yon. January 19, 2026, pinakilala na rin naman si Punch sa iba pang grupo ng mga unggoy and nahihirapan pa rin talaga siyang makahalubilo. So siyang lapitan ng ibang mga unggoy and sa sobrang kabangaan ni Punch kasi nga hindi niya alam yung gagawin, hindi niya talaga binibitawan yung orangutan plushie niya. Ngayon, mas malaki naman na din kahit papaano nga si Punch and tinutulungan nga siya ng mga zookeepers na kumain kasi nga hindi siya marunong kumain kasi walang nagturo din sa kanya Mo kung iisipin, goated din yung mga zookeepers doon sa zoo na yun kasi parang sila na rin yung naging nanay talaga ni Punch kasi technically sila na yung nagpalaki sa kanya Yun doon sa mga zookeepers, unti-unti na daw natututong makapag-interact nga itong si Punch sa kapwa niya mga unggoy na siguro noong una, naninibago lang talaga sila. Siyempre, hindi pa rin daw may iwasan na from time to time, meron ding umaaway or may mga nakakaaway nga din si Punch. Theory nga daw nila kaya bumait yung ibang unggoy, baka daw nabalitaan nilang nag-viral itong si Punch. Tapos alam mo yon, ayaw nilang mapalaya sa zoo tsaka makancel. Titignan mo naman din daw ngayon, unti-unti na rin naman daw nagiging independent nga daw si Punch and kaya na rin daw niya kahit papaano na maging mag-isa. Pero ang nakakatuwa nga dito na sobrang good news, na videohan nga nila itong si Punch na may kasama ng isa pang adult na unggoy na parang nag-aalaga na nga rin sa kanya. Kukutuhan siya, pinapayagan siyang lumapit, and diyayakap nga siya na sobrang nakakatuwa kasi at least nakaranas na siya ng pagmamahal. Kahit may kasama na nga siyang ibang mga unggoy, dala-dala pa nga rin daw ni Punch yung plushie niya na siguro eventually bibitawan din niya. Pero ayun, at least natulungan siya nitong makaramdam ng pagmamahal nung wala pang nagmamahal sa kanyang kapwa nga rin niya unggoy.
So yun, overall, nagpapasalamat nga yung zoo dahil nga sa mga donations na nakukuha nga nila, dahil nga sa kasikatan nga ni Punch. Sa kanila, gagamitin daw nila ito para mas maalagaan pa si Punch. Siyempre, yung iba pang mga unggoy.